Kumusta na po kayo dyan? Hello, 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 hello. Ngayon ka lang makakakita, first time in the history of the Philippines, mga guys, iniwanan as caretaker. Pero pumunta sa rally na kung saan minumura, pinapabagsak ang kanyang boss. Delikadesa naman dyan, kahit kaunti lang, no? Delikadesa, mga kaibigan. Yan, so may description na tayo mga guys. Iniwan as caretaker ng bansa, tapos dumalo ba naman sa rally na nagpapabagsak sa boss niya. Asan ang delikadesa? So mga kaibigan, first time in the history of the Philippines na makakakita ka ng ganitong klaseng government official na itinalaga siya mga kaibigan as caretaker ng ating bansa habang wala po ang ating Pangulo, Bongbong Marcos. Mga kaibigan, napakadelikado no, ng ang ating Pangulo mga kaibigan ay sa bagay, mga kaibigan, matalino ang Pangulo natin eh. Alam ko na kahit siya ay pinapakita niya na meron siyang trust dito sa taong ito. Pero alam ko mga kaibigan na nagmamanman din yan. At isang galaw pa, no? Isang pagkakamali pa ng ahas na ito mga kaibigan ay talagang ligwak na siya. So, kung titingnan muna natin mga kaibigan, no, yung sinasabi ni Mahar Luka-Luka na ito daw si F.L. Lisa Marcos ang talagang nagiging pangulo daw ngayon, no? Yan ang kanilang mga sinasabi sa rally nila, eh, no? Na si F. Elisa daw ang pangulo. At pinangungunahan niya ni Mahar Luka-Luka, mga kaibigan. Siya yung nag-umpisa niya na pinapakalat niya na si F. Elisa daw ang pangulo, kaya sunod-sunuran lang daw si PBBM. Pero dito mga kaibigan, kitang-kita natin, no? Na doon sa mga panahon na yung sinira-siraan na talaga ng bonggang-bongga ni Duterte, etong Pangulo natin si PBBM at idinamay pa si F. Elisa Marcos na sinabi na hungry daw for power at sinabi pa niya na ang nagpapatakbo nga daw mga kaibigan sa ating bansa ay eto nga daw si FL at saka si SMR, no? So nakikita natin mga kaibigan na siyempre, si F. Elisa, hindi naman yan sanay sa politika kasi private person yan, di ba? So, hindi siya ganun kasanay. Pero wala na siyang choice, no, mga kaibigan. Alam niyo, sa totoo lang, naawa ako ng sobra sa ating First Lady. Kasi tahimik ang buhay niya, mga kaibigan. Sobrang tahimik ang buhay niya. Peaceful. Meron siyang sariling firm, mga kaibigan, no? Nag-umpisa siya as a lawyer sa New York, no? New York City, and then nung umuwi siya dito sa Pilipinas, nagtayo siya ng sariling firm. At the same time, siya po ay nagtuturo sa mga prestigious universities. Napaka-simple lang ng kanyang buhay, no? Bagamat siya ay attorney, napakayaman, Araneta po yan eh. Pero simple lang yung kanyang buhay. Wala siya sa limelight, wala siya sa politics. At ayaw po niya talaga yan. Pero eto, nung siya po ay naging Pangulo ng Pilipinas, ang kanyang asawa, si PBBM, wala siyang choice kundi maging First Lady at talagang tanggapin talaga yung kanyang hamon na maging mabuting First Lady. At dito nga po mga kaibigan, nag-umpisa na yung gusot sa kanyang buhay na ang kanyang personal na buhay ay talagang tinitira siya below the belt at talagang makikita natin ang pagpapakalat ng mga black propaganda. Pero sa nangyayari ngayon mga kaibigan, nakikita natin na maling-mali yung mga pinapakalat ni na Mahar Luka-Luka na si F. Elisa ang nagmamanage sa ating bansa. At si F. Elisa daw ang nagdidikta. Kasi kita niyo naman mga kaibigan na doon sa panahon na palabas ng bansa, no, si PBBM at si F. Elisa, mga kaibigan, kitang-kita yung disgusto ni F. Elisa kay BP Sara Duterte. Kitang-kita na hindi niya pinansin, di ba? Inisnab niya, mga kaibigan. At hindi lang sa unang pagkakataon niya ginawa yon, no? Yung last, itong huling pag-alis ni PBBM, hindi rin niya pinansin yung ahas, no, na vice-presidente. Hindi niya pinansin. So, ibig sabihin mga kaibigan,
ayaw na ni F. Elisa na nasa departamento pa rin ng DepEd itong si Sara, no? Na nasa cabinet member pa rin ng kanyang asawa na pangulo. Ayaw niya. Pero nakikita natin, hindi niya pinapakialaman kahit ayaw niya dito sa babaeng ahas, diyan kay Tambaloslos, Sara Duterte, no? Makikita natin, kasi mga kaibigan, kung totoo yung sinasabi ni Maharlika Luka na kapag ayaw daw ni F. Elisa ay tinatanggal, na kara-karaka ay tinatanggal, sinasabihan daw si PBBM, tanggalin mo yan. Pero bakit ito? Kitang-kita ang disgusto niya, no, kay Sara Duterte dahil sa pagiging ahas, tambaloslos at makapal ang mukha nito. Pero eto, pinagtsatsagaan niya at pinagtitiisan niya itong ahas tambaloslos na Sara Duterte. Hindi, kung totoo yung sinasabi ng Maharlika, pwede naman niyang, sabihin kay PBBM, tanggalin mo yan agad-agad kasi ayoko dyan, di ba? Pero bakit namamayagpag pa rin sa DepEd itong si tambaloslos, ahas, traidor na Sara? Kasi nga, hindi totoo yung kanilang ibinibintang kay F. Elisa na si FL daw ang nagsasabi na, tanggalin mo yan, ayoko dyan. Hindi totoo. So dito napatunayan natin mga kaibigan na walang katotohanan yung mga sinasabi ni Maharlika Luka, no? So balikan natin itong isang tao, no, na ahas, na tambaloslos, no, na traidor, na ginawang caretaker ng ating Pangulo na maging tagapamahala ng Pilipinas habang siya ay nasa ibang bansa. Tapos mga kaibigan, nagpunta ba naman sa Liwasang Bonifacio kahapon at siya mga kaibigan ay sumali doon sa rally na kung saan mariringgan mo na maraming nagmumura, naninirang puri sa ating Pangulo at pinapabagsak ang ating Pangulo. Ibig sabihin, nakikikonform siya, mga kaibigan. Nag-a-agree siya. Ibig sabihin, ng kanyang pagpunta, siya ay nag-a-agree, siya ay natutuwa. At sino ba naman ang magbe-benefit kapag nagtagumpay ang mga ahas na yan? Walang iba, kundi siya. Dahil siya ang magiging Pangulo. Kapag nagtagumpay ang mga tao na nagrarally na iyon na pabagsakin ng ating Pangulo. Kaya mga kaibigan, eto ang panawagan ng mga taong bayan. Konting delikadesa naman. Konting delikadesa naman dyan. Asa naman ang delikadesa? Ngayon lang ako nakakita. First time in the history of the Philippines. Mga kaibigan, wala kang makikitang ganitong klaseng government official sa ibang bansa. Wala. Mga kaibigan. At even sa history ng Pilipinas, parang wala akong nakitang ganitong klaseng government official. Ngayon lang ako nakakita in the person of ahas tambaloslos traidor pro-China, makapal ang mukha, Sara Duterte. Mga kaibigan, sobrang kapal lang kanyang mukha. Grabing kapal na mukha, no? Ang tambaloslos na yan, no? Mga kaibigan, tingnan nyo pakinggan nyo, papakinig ko sa inyo ang kanyang speech. Yan. So, hindi ko lang papakita sa inyo yung para hindi tayo makopyright, mga kaibigan. So, pakinggan nyo na lang yung speech ni tambaloslos, traidor, kapalmoks, walang delikadesa, Sara Duterte. So, ito po, paparinig ko sa inyo ang kanyang kapal talaga ng mukha. At mga kaibigan, nag-release pa talaga ng statement na sa kanyang page, no, sa page na Inday Sara Duterte, nag-release pa talaga ng statement na sinusuportahan niya si Kibuloy. Mamaya paparinig ko sa inyo. Pero yung rally muna, no? Yung statement niya sa rally. Sinabi ko nga, meron sila parang script kumbaga na kinokopya. Parang gusto nilang palabasin na si Inday Sara ay isang corrupt, akusado, laksil, na murderer, na warlord. Parang meron. Saglit. Sabi niya parang may script daw. Hello. Wala ho akong script. Kung ano yung nakikita ko, kung ano ang mga lumalabas ngayon sa mga balita na nangyayari,
Yun ang aking pinapalabas. Wala kaming script, no? At hindi namin purpose na sirain ka. Diba? Kasi, alam mo, yung mga issue mo, ikaw ang ano dyan eh, ikaw ang involved dyan eh, no? Kami dito, nagtatanong kami, expose namin para malaman ng taong bayan ng mga nababaliw sa inyo, no? Para yung mga hanggang ngayon ay tulog pa rin, alam nila. Kasi, nakikita na pangit na yung ginagawa ninyo. Pero maraming mga tao ngayon ang hindi nakakaalam sa tunay ninyong ginagawa. So kami dito, nag-expose lang kami ng mga ginagawa niyo para malaman ng taong bayan. Parang script, kumbaga, na kinokopya. Parang gusto nilang palabasin na si Inday Sara ay isang corrupt, akusado, taksil, na murderer, na warlord. Para meron silang sinusundan na script sa paninira nila. Pero sabi ko nga, kapat yan ng buhay ng isang politician. Nakita ko yan sa aking ama. Nandito ako para unang-una magpasalamat sa lahat ng miyembro ng Kingdom of Jesus Christ, sa lahat ng personahe ng SMNI, at sa lahat ng mga suporta ni Pastor Apollo Kibuloy. Papasalamat kami sa inyong suporta, sa ating opisina, sa opisina ng Vice Presidente, at sa Department of Education, at sa trabaho ko sa OPP at sa Department of Education. Nandito din ako para manawagan sa lahat na ipagdasal natin ang ating bansa. Magdasal tayo ng katotohanan, ng justisya para sa lahat, na pantay-pantay ang pagtrato ng gobyerno sa lahat ng mga tao. Yung nahin po mga taong bayan, pag-unabago ng Saglit. Komentahan ba na natin yan, no? So, mga kaibigan, scripted daw, yung mga paninira daw sa kanya, sinisiraan siya, keso ganito, ganyan. Hello? Scripted? Nasa ng script? Oh. Kung ano lang yung mga lumalabas, no, ng mga katiwalian ninyo, yun lang ang aming ini-expose dito. Hindi kami wala kaming script na, kailangan ganito, ganyan. Hello? Hindi kami mga script writer. At eto mga kaibigan, sana daw maging patas daw mga kaibigan yung pagdinig daw dito kay Pastor Kibuloy, no? Tingnan nyo mga kaibigan, kinakampihan niya si Pastor Kibuloy, mga kaibigan. Babae yan, babae. So mga kababaihan at mga kabataan, ganito ba ang gusto nyo maging Pangulo? Na kinakampihan ang mga tao. Manawagan sa lahat na ipagdasal natin ang ating bansa. Dasal daw, dasal. Na magdasal tayo Sigurado ng ba kayo na marunong katotohanan, sa ng magdasal? justisya para sa lahat, na pantay-pantay ang pagtrato ng gobyerno sa lahat. Manalangin daw na pantay-pantay ang pagtrato ng gobyerno sa lahat. So mga kaibigan, doon pa lang sa kanyang statement, no? Makikita mo doon, pag inanalyze mo yan, at kapag ikaw ay isang matalinong tao, mga kaibigan, makikita mo na meron siyang duda sa gobyerno. May duda siya na ang gobyerno ay hindi pantay-pantay ang pagtingin at ang pagtrato sa mga Pilipino. So makikita natin dito, meron siyang duda. Bakit nandyan ka pa sa kabinete ng ating Pangulo, Bongbong Marcos, kung pinagdududahan mo na pala ang gobyernong ito na kung saan kasali ka? Make sense mga kaibigan? So talagang siya ay isang ahas. Sila mga kaibigan ang nagpapasimuno ng gulo dito sa Pilipinas. Remember, Percy Lapid, ang sinabi ni late Percy Lapid, mag-ingat ka, Pangulong Bongbong Marcos. Mag-ingat ka. Pinag-iingat ni Percy Lapid si Pangulong Bongbong Marcos sa mga Dutertes. At anong sabi ni Percy? Walang sinasabing totoo yan. Lahat ng sinasabi ni Duterte kasinungalingan. Kita nyo? So mga kaibigan, siya din ang nagbunyag ng destabilization, no? Kay PBBM, si Ka-Percy. Siya rin yung unang bumanggit ng 51 billion ni Pulong Duterte. Maraming alam si Ka-Percy. No wonder kaya siya maagang pinatahimik. Kasi marami siyang alam. Diba? Tapos sisigaw-sigaw sila, freedom of speech. Hanan ng justisya para sa lahat, na pantay-pantay ang Saglit.
Pag sinabi mo kasing dapat pantay-pantay ang hustisya, dapat hindi nyo dapat pinipigilan itong pag-iimbita kay Kibuloy, no? Una, sa Congress, pangalawa, sa Senado, dapat hindi nyo pinipigilan. Kasi mga kaibigan, yung pag-iimbita kay Pastor Kibuloy, no? Kay Kibulok sa Congress at saka sa Senado, yan ay proseso ng demokrasya. Kasi, di ba, maraming mga aligasyon na si Kibulok daw ay nang rape, si Kibulok daw pinapamalimos niya yung kanyang mga member, si Kibulok daw ay sinasaktan niya, torture niya yung kanyang mga member, tapos meron mga forced marriages, pagkatapos mga katiwalian, no, sa kingdom, etc. etc. So yung pag-iimbita kay Kibulok sa Congress at sa Senate, yan ay isang proseso ng demokrasya para magkaroon siya ng boses, para nang sa ganon ay maipaliwanag niya kung ano ba talaga ang katotohanan na sinasabi niya. No? Pero dito mga kaibigan, talagang magtataka ka bakit itong simple na ito na pag-imbita sa kanya ay hindi siya makapunta? So kapag ganon mga kaibigan, isa lang ang iisipin mo common sense lang. Bakit ang isang tao natatakot humarap doon sa mga nag-aakusa sa kanya? Isa lang naman ang ibig sabihin yan Kapag ang tao ay talagang merong kasalanan, takot ka talaga na harapin yung mga tao na nag-aakusa sa'yo. Kasi hindi mo alam kung anong sasabihin mo at lalabas yan sa pananalita mo, lalabas yan sa itsura mo na takot ka, na hindi mo alam kung anong sasabihin mo, magkakamali-mali ka. At alam na yan, kalkulado na yun ni Kibuloy na hindi niya kakayanin na harapin si Elias Amanda, si Elias Fiona, si Elias Jackson, si Elias Rene. Alam niya na hindi niya kayang harapin ang mga taong ito kasi alam ni Kibulok na siya ay nagsisinungaling at alam ni Kibulok na ang mga sinasabi ng mga witnesses na yun ay mga katotohanan. Yun ang dahilan kung bakit hindi siya makaharap sa Kongreso at sa Senado. At palagi na lang siyang nag-elude, palagi na lang siyang nagbibigay ng mga rason na hindi siya makapunta hanggang sa tuluyang nag-issue siya ng statement, sabi niya hindi daw siya talaga pupunta dyan. So, anong demokrasya ng sinasabi ng mga to? Anong hustisya ang sinasabi ng mga to? Ibinigay na lahat kay Kibulok. Kung mga kaibigan, special attention na nga siya special treatment na nga siya Nakita niyo yung nangyari kay Senior Aguila, mga kaibigan. Kay Senior Aguila, ginawa ba ni Sara Duterte ito? Mga kaibigan, nag-issue ba siya ng statement na, dapat, pantay-pantay tayo, pantay-pantay dapat ang trato ng gobyerno. Nag-issue ba si Sara Duterte ng statement noon na, dapat wag nung ganyanin si Aguila, si Senior Aguila, dapat sa korte nyo dalhin yan, dapat hindi ganito. Nag-issue ba siya? Hindi. Pero dito kay Kibulok, dahil nga si Kibulok ay nakakatulong sa kanila, sa kanilang kampanya, at sa maraming bagay, dahil sa kaibigan system na yan, ng mga trapo na politiko na katulad ng mga Dutertes. Mga kaibigan, wala na ang kanyang prinsipyo. Na kahit mayroong mga nagre-reklamo na mga kababaihan, mga kabataan, mga kalalakihan, kahit maraming mga nagre-reklamo, ito ang kanyang sinasabi. Mga kaibigan, wala daw hustisya. Hindi daw tinatrato ng maayos. So pakinggan pa natin ang pagtrato ng gobyerno sa lahat ng mga tao. Kami hinahin po mga taong bayan po, mga pagod na po siya. Magdadalawang taon na pero wala pa rin po ng pagbabago na nararamdaman. Yung nagtatanong na reporter, halatang isang DD Sheets. Opo, yan po ay karapat-dapat na iakyat nila sa ating Pangulo. Kitang-kita natin mga kaibigan, ang kaplastikan dito ni Sara Ahas Tambaloslos Traidor Duterte. Bakit natin makikita ang kaplastikan niya? Tinanong siya nung reporter o vlogger ba yan, na halatang-halata mo na sa side nila, di ba? Palagay ko SMNI yan, SMNI, no? Halatang-halata mga kaibigan, no? Sinasabi na, sabi po ng taong bayan, pagod na daw sila sa ganto-ganto. Hello, taong bayan,
Kayo lang, hindi kami. Kayo lang, iilan lang kayo dyan. Hindi yan taong bayan. Ha? Don't put words into our mouths dahil hindi kami yan. Kayo lang yan. So, mga kaibigan, ang inaasahan ko dito, bilang isang caretaker ng bansa, no, itinalaga ng ating Pangulo as caretaker ng bansa, at bilang isang DepEd Secretary, mga kaibigan, na dapat ay maging huwaran ng buong kabataan at ng mga tao, no, at isang secretary na itinalaga ni PBBM dahil nagtiwala siya, ang inaasahan ko sa kanya, mga kaibigan, ay meron siyang pagtatanggol, no? Kasi, ulitin natin yung sinabi ng reporter, para malaman nyo, reporter o ano yan, para makita nyo makikita nyo ang pagiging ahas dito ni Sara Duterte, no? So, ulitin natin yung sinasabi ng reporter. Ito ay magpapakita na ating freedom para mapalabas nila ang kanila mga nararamdaman. At ito ay magpapakita na ating freedom of speech and religion. Your comment, they want you to become the president of the Philippines. Hindi yan. Hanan ng justisya para sa lahat ng SMNI at sinabi ko nga, meron silang Ano ko makita, Iris, may pinangalan. na kinokopya. Parang gusto nilang palabasin na si Inday Sara ay isang corrupt, akusado, taksil, na murderer, na warlord. Para meron silang sinusundan na script sa paninira nila. Pero sabi ko nga, kapat yan ng buhay ng isang politician. Nakita ko yan sa aking ama. Nandito ako para unang-una magpasalamat sa lahat ng miyembro ng Kingdom of Jesus Christ, sa lahat ng personahe ng SMNI, at sa lahat ng mga suporta ni Pastor Apollo Kibuloy. Papasalamat kami sa inyong suporta sa ating opisina, sa opisina ng Vice Presidente, at sa Department of Education, at sa trabaho ko sa OVP at sa Department of Education. Nandito din ako para manawagan sa lahat na ipagdasal natin ang ating bansa. Magdasal tayo ng katotohanan, ng justisya para sa lahat. Pantay-pantay ang pagbato ng gobyerno sa lahat ng mga tao. Ang hinahin po mga taong bayan, Oh, yan, yan. pagod na pagod siya, magdadalawang taon na Pakinggan mo, wala pa rin pakinggan mo. yung pagbabago. Pakinggan mo sa ganyan. Ang nararamdaman nila. Opo, yan po ay karapat-dapat na iakyat nila sa ating Pangulo. Meron po sa lahat naman ng mga complaints ay pwedeng mapag-usapan ng merong diplomasya. At nasaya ako dahil ang mga supporters ni Pastor Apollo Kibuloy, members ng Kingdom of Jesus Christ, personahe ng SMNI, merong mga ganito na mga rally at paglilipod para mapalabas nila ang kanila mga nararamdaman. At ito Ayan. So, mga kaibigan, kitang-kita dito yung pagiging ahas, tambaloslos, traidor nitong babae na to. Bakit? So, sabi ko nga sa inyo, ang expected ko dito, mga kaibigan, kasi nagtanong yung SMNI, no, na sabi ng taong bayan, yung sawang-sawa na, yung pagod na yung taong bayan sa ganito, ganyan, etc., etc. Ang expected ko sa kanya, bilang isang caretaker ng bansa na iniwan ng ating Pangulo, no, ang expected ko sa kanya, mga kaibigan, ay yung magtatanggol siya, no, na sasabihin niya na, alam niyo po kasi, ang nangyayari naman po ngayon ay, yan naman po ay merong demokrasya at ang ginagawa naman po ng gobyernong ito, ang lahat, para talagang maging maayos, at ganyan, etc., etc. Yun ang ina-expect ko sa kanya, mga kaibigan. Pero iba ang sinasabi niya, na ang parang pinapalabas niya na nag-a-agree siya doon sa sinasabi ng tao na yon. So makikita mo dito, only in the Philippines, mga kaibigan, na merong vice presidente na ginawang caretaker pagkatapos dumalo sa isang rally na nagpapabagsak sa kanyang boss. Asan ang delikadesa? Kahit 1% lang na delikadesa, parang wala yata, mga kaibigan. Tapos sabi pa niya, natutuwa daw siya. Sabi niya, natutuwa ako na merong mga ganitong rally na ipapahayag niyo ang inyong mga saloob. Hello? Natutuwa pa siya?
na may ganong rally na nagpapahayag na ibagsak si PBBM na kanyang amo? Natutuwa siya na merong ganong rally na nagpapahayag ng kanilang mga damdamin na sinisiraan ang late President Ferdinand Marcos Sr.? Only in the Philippines na merong vice-presidente na talaga namang napaka-traidor, taksil, makapal ang muka, plastic, orokan. Ano pa ba yun? Tupperware. Meron pang isa eh. Nakalimutan ko yung isang brand. Grabe mga kaibigan. Only in the Philippines ito mga kaibigan na makakakita ka ng ganito. Alam mo sa totoo lang mga kaibigan, ngayon ko mas na-appreciate si Leni Robredo. Mga kaibigan. Sobra appreciate ko ngayon si Leni Robredo. Bakit? No? Mga pinklawan, may mga pinklawan ba dito? No? Kung may nanonood na pinklawan dito, makinig kayo. Alam niyo ba, ngayon ko na-appreciate si Leni Robredo. Alam niyo ba kung bakit? Kasi noong mga panahon, mga kaibigan, na meron na siyang disgusto dito kay Digong, mga kaibigan, talagang lumayo na siya eh. Talagang ayaw na niyang sumuporta kay Digong. At talagang inuno niya ang sarili niya. Nandito talaga siya sa oposisyon. Pero itong babaeng to ngayon, mga kaibigan, na mapagpanggap, plastic, mga kaibigan, kita niyo? Super plastic. Na nakikipagmabutihan, kunwari sa ating Pangulo, yun pala mga kaibigan. At the back of it, meron na siyang ginagawang hindi maganda. Napaka-plastic itong babae ito. Nagtatago doon sa kanyang mukha, mga kaibigan, na kunwari angelic face, kapag humarap, pagkatapos sa kanyang kunwari malumanay, yun na pananalita. Yun pala, sa kaloob-looban ay isang maitim na budhi at isang maitim na balak. Grabe mga kaibigan, sobra. Nakakahiya ang ginagawa ng taong ito. No? Konting delikadesa. Sara Duterte, konting delikadesa lang. Kahit 1% only. Meron ka ba niyan? 1% lang na delikadesa. Grabe. Natutuwa siya ha. Mga kaibigan, look, listen. Makinig kayo sa kanyang sinasabi. Kung kayo ay may utak, i-process niyo sa utak niya yung kanyang sinasabi, mga kaibigan. Natutuwa ako at may ganitong mga rally na kung saan nasasabing niyo ang inyong mga saloobin. Hello, natutuwa siya mga kaibigan na may ganong mga rally na sinasabi nila na si PBBM ay ganito, si President Marcos Sr. ay ganito, mga nagpapabagsak sa ating Pangulo, mga nagmumura sa ating Pangulo. Natutuwa siya doon mga kaibigan. Nakita niyo ang pagiging traidor, ginawa pang caretaker ng ating Pangulo. Walang delikadesa. Hindi naturuan ng maganda ng kanyang mga magulang. Sa bagay, wala naman talagang magandang maituturo yung kanyang tatay, di ba? Walang delikadesa. Mga kaibigan, sandali. Meron ditong isang merong isang DD sheet dito. Sagutin lang natin. No? May DD sheet dito eh. Sabi nung Matilde Sino Nagase, pansinin mo din ang pagbabastos ni Lisa Smugs sa BP. Sabihin mo hindi siya ang presidente at nauuna pa siyang sumakay ng eroplano. Sabihin mo huwag ibagay sa mukha niya ang ugali niya. Okay. So, pansinin daw ang pambabastos daw ni F. Elisa Marcos sa BP. Hello! Alam niyo ba, napakatagal niyo nang binabastos, no? Ang ating Pangulo Bongbong Marcos. Panahon pa ng eleksyon, binabastos na yan ni Duterte. At sinisiraan na. Di ba? Ng tatay niya, no? Pero, ano yung pakita ni FL Lisa Marcos kay Sara? Maayos. Di ba? Maayos. Mga kaibigan, ilang beses na nagsalita itong si Duterte, ang kanyang anak, tungkol sa kasiraan, di ba? Ng Marcos daw. O, sa rally. Diba? Mga kaibigan, at dinamay pa ngayon si F. Elisa. Si F. Elisa daw ay power hungry at si F. Elisa daw ang nagpapatakbo sa gobyerno. So, hindi lang yun tinawag na bangag ang kanyang asawa, tinawag na adik ang kanyang asawa, tinawag na nasa drug list ang kanyang asawa. Sa tingin mo, kung ikaw ang asawa, sa tingin mo, magiging maayos ang pagtrato mo kay Sara Duterte?
Hello, ang plastic mo. Ang plastic mo naman. Put your shoes in the shoes of the First Lady at